Sabi ni Mr. Darcy sa Pride and Prejudice, "My affections and wishes are unchanged." Super classic, 'di ba? Napanood mo 'yun? Pride and Prejudice? Hindi. Hindi. After Not nito panoorin mo. sige. Pero Sige. kasi it's between Elizabeth Bennet and Mr. Darcy. Like one of the greatest love story ever written sa literature. So, kala mo di sila pwede, yung pala meant to be pala talaga sila. Kahit medyo magkaiba ugali and proposition sa buhay, pero meant to be pala sila. Pero let's be real. In the world of adulting, bills, and virtual meetings, hindi naman laging may dramatic rain scene or grand proposal. Minsan, the greatest love stories are found in the quiet moments of faith, shared institute classes, and a friendship that slowly turned into forever. Kidilig siya. Hindi naman. Hindi na masyado. Hindi masyado. Hindi tayo papahalata. Welcome back, everyone, to another episode of The Grace Period, Chika with a Purpose, where testimonies sound like tea, but it's a spirit who spills it. Happy Valentine's Day, everyone! Today, I'm catching up with an old friend. Actually, friend siya ni ate. Nakiki-friend lang ako. Kasi magka-vision sila. Magka-stake din tayo noon. Pero magka-stake nga din talaga tayo. At saka, madalas tayo nagkikita sa MIR. So, I now introduce you and give the floor to Christian, our good boy virtual accountant ng Laguna. Oo. Anyway, taga Laguna na po ako ngayon. So, thank you for having me. Sobrang ganda ng platform mo na ito. I know. One time nag-ano lang ako, 'di ba? Nag-message lang ako sa'yo just to commend you. Ang ganda ng mga dinidiscuss mo. Tapos bigla ako sinabihan, gusto mo gusto mo ma-interview? Kasi alam kong madaldal ka. And you know, magaling kang mang-chika. Hindi, nag-lay low na ako. Binabawasan ko na. Change person na ako. Sabi mo nga sa form sa guest form natin, mabait na tao paminsan, parang gano'n. Oo, may schedule. May schedule. May MWF, gano'n. Pero, i-introduce mo muna yung sarili mo. Sino ka ba? Anong silbi mo dito sa mundo? Para kilala ka ng ating mga listeners. Sige po. Ako po ay si Christian Reyes, formerly from Novaliches State. Tapos, nung nag-asawa kami, nag-settle po kami dito sa Laguna to start something new. My wife was from Cavite, Sangab State. Tapos, ako taga Novaliches, yung traffic capital of the Philippines. Alam mo yan. Oo. Oo. Tapos, syempre, we want to be in a new place. Kaya kami nag-move dito sa Canlubang, sa tagong lugar ng Canlubang Ward. Canlubang, Barangay Canlubang. Nice. Kamusta ang transition from being a North person na Southie ka na? Ay, grabe. Sa North, ang description ko, sa North, hindi ka pwedeng mawalan ng motor. I mean, sobrang accessible ng motor. Dahil traffic, mga singit-singit. Dito naman, ang hirap ng wala kang sasakyan. Malalayo ang mga places. It's normal for them to travel by car kaysa yung motor. Sabagay, oo nga, no. May kasabihan ka ba, Kristen? Kasabihan, something na came up ko lang nung FSY. Parang, yun kasi yung yung uso ng time na yun. So, it's a scripture verse actually. Sabi doon sa James 1:5, if any of you lack wisdom, hala same, ako din. we all lack wisdom and we need wisdom, kaya same. Yeah. Otherwise, hindi natin kakailanganin yung mga yung gifts ng spirit kung lahat tayo all matalino, 'di ba? Tama lang yan. Lahat tayo dito medyo bobo ganun. Yung iba medyo, yung iba medyo pa. Medyo pa.
Yeah, sige. Thank you, Kristen. Since this episode is under the series Life After the Name Tag, let's talk a little bit about your mission. Saan ka man nag-mission? And kamusta mo yung experience mo doon? Ayun, katulad ng sabi ni Kina, commission ko ate niya, si Klang Klang. Ay, sorry, bawal ba sabihin yun? Hindi, okay lang. Si Klang Klang. So, naging close kami actually after mission na. Dahil yung mga naka-close ko sa mission, sila elder brother na ngayon. Sila Tagpuno, yan, mga kababata niya si Klang Klang, si Carla, si Sister Along nun. Tapos yun, after mission, pag may mga gathering, nagmi-meet kami, nagkikita-kita. Tapos magka-steak pa kami. Magka-steak pa tayo nun. Kaya, yung time na yun, mas nagkaroon ng friendship, mas nagkaroon ng connection. And by the way, I'm not originally from Novaliches. Nag-serve ako ng mission sa Batangas. I mean, nag-apply Pasa. ako ng mission. Nag-apply ako ng mission sa Batangas. Tapos, habang nasa mission ako, nag-move back to Novaliches yung family ko, yung parents ko. Kaya, after mission, I really treat yung transition ko noon na everything is new. I've never been in Novaliches na growing up. Siguro nandun ako infant or primary, but never an adult nung time na yun. So, it's a transition for me nung time na yun. Grabe yung transition pala yun, no? Kasi parang, syempre, kasi sa akin, hindi naman naging madali. Pero at least, medyo expected ko kung ano yung gagalawan ko after mission. Parang, how was it for you? Nag-contribute ba yon sa medyo feeling mong walang... Kasi, wait lang, sorry. Kasi minsan sinasabi ko, halimbawa may mga RM na yung mga natuturuan ko sa mission prep class before. Parang sabi, kamusta yung bagong uwi? Feeling mo wala kang kwenta, no? Kaya medyo nako-contribute ba yung parang everything new sa'yo? Or did you take it as a challenge talaga na mag-work harder after mo mag-mission? Everything was new. Kasi from province life sa... Hindi naman sobrang... No, province life sa Batangas. Not really that province. Pero compare mo sa Novaliches, the traffic capital of the Philippines. Kakaiba. Tapos yung mission ko rin naman sa Butuan, more or less same sa Batangas yung setup, but not as city or as crowded as sa Novaliches, or sabihin natin as mausok or as metro. Mapolusyon, ganun. Mapolusyon. Not only physically, pero syempre yung mga kung sa Bisaya pa, kinaiya ng mga tao, mga ways of living nila, ways of living the gospel, ways of enjoying the gospel. It's really different from the province and in the Metro Manila. Oh, nice. Other than siguro sa like the surroundings, pero na feeling ko mas na-enjoy mo yung fresh air ngayon sa Laguna Ay, compared sa... oo. Bumalik ako. Wow. Bumalik ako ng South. Medyo nakakainggit. Ako dito, humihinga ako dito, tapos pagka hindi itim. Oo, no. Grabe dito talaga. Parang, is this the sign to Charde? Hindi tayo naniniwala sa signs. Anyway, sige, more on doon sa transition mo as an RM. Okay. Kasi 'di ba during your mission, structured ang ating mga ginagawa. We wake up by 6 a.m., exercise, get ready, scripture study, companionship study, so on and on. Paano naging transition mo sa pagiging everyday Christian na lang nung after Yun, mission? nawala ng elder, no? Wala ng name nawala tag. ng elder. Na hindi na kailangan gumising ng maaga, hindi na kailangan required lumabas, parang ganon. Every 5 minutes nagpe-pray, ganon. Yes. Lalabas ng bahay, pray. Papasok ng bahay, pray. Ay, wait, lalabas ulit, pray. Pero, siguro, I want to focus on the goal. Nung pagka-uwi ko, the goal is not to lose the faith.
not Mm. to lose what I believed in, and was nurtured during the 2 years. Yun yung goal ko nun. And sa totoo lang nanghingi ako ng counsel sa mission president ko nun. And, I think everyone can live it. Three things sabi ng mission president ko ay gawin ko pagka-uwi, and tingin ko, nagawa ko naman siya. Una ay, mag-institute, take time to attend institute classes kahit busy ang schedule sa work or busy ang schedule sa school. Kaya malaki yung part ng MIR sa'kin, nag-volunteer ako nun, and dun nagkikita-kita nga tayo dun dati. And another thing ay, temple. Siyempre we're blessed dito sa Metro Manila na meron tayong temple. Eh, ngayon may dalawa na, isa sa Alabang, isa sa Mm. Manila. 'Wag mawala or take schedule sa temple, kaya nag-volunteer ako as worker nun. Mm. Thank you for those who invited me to. You know who you are. And also, pangatlo ay to fulfill your callings. Mag-ask sa bishop. Hindi yung tipong pagka-uwi ng mission ay okay, tapos na ako sa 2 years. Nagawa ko na yung kailangan kong gawin. I mean, tapos na ako diyan, iba naman, parang gano'n. Mm. Pero once na umuwi ka, you no longer have the name tag, but do not lose the desire to serve. Kaya Mm. pagka-uwi, hindi, not necessarily an interview, pero ano lang, a talk with your bishop na, "Bishop, ano po puwede kong matulong? Bishop, ano po puwede kong magawa? Ano po bang puwedeng pag-focusan sa ward?" Parang gano'n. Mm. Yun yung tatlo na puwedeng gawin ng lahat ng bagong uwi that will really help them not to lose the faith, not to lose the desire to serve. Oo, minsan kasi kapag kaya nagkakaroon ng parang nagiging stagnant ang isang RM kasi nag-aantay lang sila ng i-approach sila ng bishop nila para bigyan ng calling. Yung pala puwede tayong maging proactive na parang, "Bishop, ano kaya puwede ko matulong sa ward na?" Uy, maganda yun. Ah, Oo. Hindi ko alam, alam ni Sister Along, wow, ni Kang lang 'to. Yung bagong uwi ako sa mission, it's an FSY season. First time na Ah! magkaroon for FSY season nun, and I think people will know, people notice, and yung mga ka-batch ko nung time na yun, nagkaroon ng kick-off sa Novaliches nun, tapos question and answer portion, nagtaas talaga ako kamay. Taas ako kamay, sabi ko, paano po ba mag-apply as paano po ba mag-apply as counselor? Parang gano'n. Sabi ko, Oo. bida-bida in me, nag-blossom. And hanggang ngayon, lagi nila ako hindi naman, lagi nila ako inaasahan nila Tita Mags. I mean, not asar, pero parang core memory. Yan si Kristan, yan yung nag-volunteer para maging Bibo counselor. ka, bibo kid ka. Bibo kid ako nun eh. RM ako nun eh. Oo, Kakauwi ko tama ng naman. mission yun eh. Oo, tama naman. Kasi marami ka pa no energy eh. Like, galing sa mission, gusto mo pa talaga yung parang maraming ginagawa. Kasi kapag Mm. nasa bahay ka lang, medyo mawawala ka sa bait eh. Syempre nasanay yung katawan natin, yung utak natin na nag-iisip, gumagawa ng kung ano-ano. Wala tayong masyadong idle time noon. So, nung umuwi tayo, syempre parang maghahanap tayo ng kung saan natin i-channel yung energy ba natin and also yung pag-iisip ba natin. So understandable yung pagiging bibo after mission. Like, Mm. been there. Lahat gusto, Oo. Kasi maka sa'kin parang 1 week after kong ma-set apart, binigyan ako agad ng mabigat na calling. Na father-in-law ko ngayon yun. Anong calling mo nun? Sa stake communication na parang, meron palang ganitong calling nun. Like, sobrang yun, learning curve na nagko-curve talaga. It's curving. And kailangan mo siya aralin. Oo, aaralin. Pero siyempre kasi dahil sa mission niya kahit hindi mo alam kung ano yung pinaggagawa mo, pero led ka ng spirit. So, sige, tanggap tayo. Gawin natin. Tapos yan. The rest was history. Na kay ate na ngayon yung
Galing. Ang ganda ng ano. Hindi, pero medyo ano naman na yun, pero na-establish naman na yun. Ang ano lang, kasi nung nagkaroon na ako ng family, syempre nagkaroon na ako ng anak, hindi ko na kayang yung lumabas, hindi ko na kaya yung parang mag-train ng tao para sa communication. So, naging limited yung parang hindi na ako masyadong nakakalabas. So, I asked president na i-release niyo na ako tapos hanap na lang ng iba. So, minsan kasi sa buhay natin kailangan natin mag-let go ng mga even though na gusto natin 'yun and meron pa tayong vision na gano'n, pero kailangan natin mag-let go to To open up for prioritize new opportunities then. to open up for new opportunities. Pero in my case kasi to prioritize taking care of my family. Prioritize Yun. what's more important then. Yeah. And also, I believe na my sister will grow doon sa new calling. Pagdasal po natin siya. Anyway. Anong prayer pang ano? Joke lang. Joke lang. Yan. So, a lot of people feel pressure na magkaroon ng parang to have it all together after mission. So, kasi parang yan, kailangan mag-aral ka. Dapat habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Tapos habang ganyan, dapat nakikipag-date ka. Gano'n. So, maraming expectations na minsan naririnig natin siya sa bahay or sa ward. Minsan yung mga expectations na RM ka pa naman, ganito, ganyan. How did you handle those pressures? Paano ba naging katulad, paano mo nagawa yung RM life mo na hindi ka masyado pressure sa mga taong outside of your control? Sige, the thing is, I can't say na kung paano ko siya hinandle yun yung perfect. And lahat ng RM, masasabi na hindi naman nila yung perfect. And may times rin talaga na kahit gaano kataas yung patience mo regarding sa tanong na yun, RM ka pa naman, bakit ganito pa lang ano mo? There will always be comparison. Pero 'di ba sabi, yung sinasabi na comparison is the thief of joy. So don't compare your growth to others. Ganun din, don't compare yung growth ng isang tao sa nagawa na ng ibang mga ka-ward or ibang mga ka-stake or ibang mga ka-batch nila. So sa'kin, kung paano ko siya hinandle, more on trusting in the Lord's timing. Trusting that He knows better. May mga bagay, lalo na sa mga RM, kasi usual sa kanila yung nalulungkot eh. Kunyari, hala, bakit hanggang ngayon wala pa akong partner? Or bakit hanggang ngayon parang yung work ko hindi nagpo-progress. So 'di ba usual naman sinasabi after the mission we focus on our career or education, tapos our partner, syempre hanap ng ating eternal companion to follow the covenant path, and also syempre yung growth natin yung ating faith. Pero wala talaga siyang ano, wala siya yung tipong pointers or checklist na timeline, eksakto. Iba-iba. So, ang masasabi ko lang doon to answer that, more on trust in His timing and trust that Heavenly Father knows better. Kasi may mga times, alam mo yun, na may pinag-pray ka. Kunyari, ano ba gusto mo? Career o love life examples? Sige, Valentine's ngayon eh. Valentine's ano love to, di life ba? na tayo. Sige, love life Valentine's tayo. example. So, kunyari, di ba? Kunyari, may pagdadasal ka. Parang sasabihin mo, Heavenly Father, tingin ko siya na po. Tingin ko siya po yung parang medyo napipisil ko na someone who I can live with. Ganyan. Ito po yung mga gusto ko. Ito yung mga ano. But, Heavenly Father knows better. Most of the time in our prayer, we already want something na ito yung answer na gusto ko sa prayer na to. Pero hindi pala ganun maganda mag-pray. Maganda ay we present something to Heavenly Father and let Him decide. Let Him lead the way. Kasi He knows better. Minsan may mga bagay na hindi natin alam na kailangan natin, pero alam niya na
na gusto natin. Example na yun, siguro kung natuloy ako sa mga naka-date ko dati, I won't have Sister Abby right now. I won't have her who ku if I will introduce her, saying na she is the better half of me is an understatement. For me, she is the part that made me whole, that complements me, that magnifies what I am. Para sa'kin yung si Abby. Siguro kung natuloy ako kung sa iba, I won't have the perfect partner for me na we laugh together, we cry together, we 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 try to attain perfection together, parang gano'n. So, yun lang, trust in His timing, wag mawawalan ng ano, and if hindi na-answer yung prayer natin sa mga pine-present natin, sabihin na lang natin na ano yun, good riddance na na buti na lang Convince. hindi, parang gano'n. Kasi example, may pinesent tayo na buti na lang hindi. Not because that person is bad or something, pero it's because you won't compliment. Hindi kayo magwo-work together. Hindi ibig sabihin na masama siya kaya ka inalis ni Heavenly Father dun. Pero more on, alam ni Heavenly Father na in the long run, hindi kayo magko-complement or hindi kayo maggo-grow together. Or minsan, pwede mo ipilit, pero alam ng Diyos na Yeah. hindi kayo mag-grow or I mean magpu-push through for time and eternity. Kaya I think it's a good riddance na hindi napupunta sa ganong partnership or hindi na-answer yung prayer natin in the way that we want to. Medyo gets ko 'yan, I mean, actually gets ko talaga siya kasi nung pagka-uwi ko from mission, pandemic, pandemic nung umuwi ako. So, I wasn't able to go out much. Tapos parang ang pinagpe-pray ko iniiwasan ko actually yung mag-pray about love life, talaga. Oh, shock. Iniiwasan ko talaga 'yun kasi sabi ko, gusto ko pa ma-feel yung pagiging single na, gusto ko mag-aral, ano, gusto ko pang magtrabaho, mag-graduate school, gano'n. So, ayun, sabi ko, "Heavenly Father, ito po yung plan ko." Gano'n. Tapos yun, nakapag-aral ako, nag-start ako sa grad school. So, parang after a year, ayun, naging engaged, hindi na nagtuloy sa grad school. Ngayon may anak na. So, pero what I'm trying to say, kasi ganun dapat tayong mag-a-ask or magpe-pray about sa buhay natin in every decisions actually, na we plan something and we latag, 'di ba? Ilalatag We natin present 'yon, him. oo, ilalatag natin 'yon kay Heavenly Father or sasabihin natin, "Father, this is my plan." Pero again, kahit na may plan po ako, I know it should be your will pa din, gano'n. Kasi ako parang gusto ko nun parang, makikipag-date pero parang mas magiging focus sana ako sa career nun. Pero dahil sa, um, bumalik si Ivan, ay nagpaksa kami. Okay lang yan. Hindi sa okay lang Okay yan. yan, okay yan, Okay okay yan. yan. Kasi who would know na siguro ko if I had tread that path na mas inintindi ko yung academic pursuits ko nun, hindi kami magkakaroon ng Seth ngayon. We won't be building yung eternal family na mas maaga, na madedelay yung blessings ng temple. So, again, it will be really case-to-case basis kung ano talagang gusto ng Diyos para sa'yo. Pero again, the principle of planning should be there. It means that you are willing to work on it. Kahit pa ano yung sabihin sa'yo ng Diyos. Yun, tama. Anyway, ano-anong mga activities, throwing out this lang naman kasi parang magkaroon yung mga RM natin ng ideas on what to do with their lives. Pero ano yung mga activities na nag-help sa'yo
nung RM ka na magstay sa path and also eventually, to lead or to know, people na puwede mong ma makilala yung future eternal companion mo at that time. Ano yung mga activities mo during that time? Sige. First is make yourself active lang. Active in the church setup. Katulad ng sabi ko, nag-FSY ako no'n, tapos nag-temple work, tapos nag-institute. Siguro mag-focus tayo sa institute kasi do'n ko na-meet si Abby. Pero hindi kami nag-date do'n, sa totoo lang. Itanong mo lang mamaya kung, kung paano kami nag-meet. Pero sa institute, sa totoo lang, tropa-tropa kami niyan eh. Oo. Oo, meron siyang dinedate, meron ako dinedate. Parang ganon. So, hindi kami yung tipong dun sa institute na buo yung aming love story. But the friendship was built There. there. Mm. Si Abby, ang tito niya ay bishop ko sa Batangas. Tapos, Hmm. oo. Tapos, nung nasa institute kami, nakita kami, "Uy, Abby, nandito ka din. Uy, Kristan, buhay ka pa." Parang gano'n. So, nung nag-meet kami doon, tapos we've been friends, pang Friday activities, uma-attend, gano'n. I think hindi kami magki-click ni Abby kung hindi kami naging solid or naging friends sa institute pa lang. Kasi ang pagkakakilala niya sa'kin, ah, payat na payat, payat Kaya talaga. Oo, payat talaga. Sinasabi ko na sa'yo, before mission talaga, sinukuan na ako ng mama ko. Parang sabi ng mama ko, hindi natataba 'to. Pero mission talaga, mission sagot sa malnutrition. So, oo, tumaba ako sa mission. Nagkaroon ako ng laman sa mission. So, ayun. So, fast forward, college days. So, we've been friends. Magkaibigan kami. Tapos nung working na siya, working na ako, pandemic days. So, dun kami nag-date, nag-ask ng date na, "Uy, labas tayo," ganyan. Tapos, and the rest is history. Nag-mission siya, late siya nag-mission, pero naghintay ako sa kanya bago siya, tapos pagka-uwi dun kami kinasal. Oo. So, kung yung timeline na kung kailan ka ikakasal, huwag niyo masyadong ano yun. Kasi yung iba, 'di ba, yung 6 months, that's oo. really old. That's Mm. hindi siya, huwag niyo ika-depress yun 'pag hindi kayo Kinasal sa loob ng 6 kinasal months ng ng 6 months. pag-uwi niyo 'no? Si Abby, na-fulfill niya yun. Kasi pagka-uwi niya, kung naririnig man 'to ni mama ni Abby, joke lang. So, pagka-uwi niya, after a month nag-propose ako. Hmm. Tapos within that March umuwi, June kami kinasal, parang gano'n. Tap Mga 3 months lang, oo, oo, pero siyempre may mga dapat i-consider regarding sa gano'n. Pero I think as wanting to obey, Mhm. then yun yung as one as wanting each other to be our partner, and be married for time and all eternity. Yun din yung isa. Using our agency to do it. Hindi dahil sa "Ay okey, dahil RM na tayo kailangan na natin gawin 'to," hindi gano'n. Pero we actively choose to do it. So yun, yung mga activities, just be active sa church, mag-FSY kayo. Your next partner might be your co-counselors, or kasi hindi lang yan for the youth, sa totoo lang. Nakatatlo akong FSY, sorry guys. Una yung volunteer, pangalawa, tapos yung pangatlo yung last bago kami kinasal. Tapos, your next partner might be your co-counselors or your assistant coordinator. Ay, tama, na naka-handle sa inyo. Hindi natin alam. So yun, yung pangatlong FSY ko po, dun yung kinasal ako. Hmm. Tapos yun, ngayon nag-move na kami dito. Ah. And also, maganda yan na like, kailangan i-advise natin yung mga RN natin na to stay active sa church, attend gatherings, attend FSY or like, sumama, makihalubilo sa FSY na ano. Kasi that's the best
not really the best, pero ideal ground for you to look for a partner. Kasi unang-una, inaalis na natin yung ibang denominator na hindi kayo parehas. So, if you want to be married with someone na with the same ideals, probably that someone should be a member of the church. So, maganda na nakikita natin sila na active din sila sa simbahan, and also they exude ba yung Christ-like attributes na you think will be beneficial for your future family. So talagang magandang um mag-build ng friendships, relationships within church activities kasi you see them na trying to become more like Christ-like. Ganda nun. Gusto ko mag-add din, regarding sa filter na yan or denominator. Saka, yung FSY meetings, that's a good dating ground. Why? Every week kayo magme-meet, alam mo yung magiging ugali niya, alam mo kung inaaral niya ba yung mga materials or what, alam mo kung alam mo yung mga institute class setup na how a brethren or a sister answer a certain question. Malalaman mo yung knowledge niya regarding sa gospel eh. Parang, okay, eto ba yung gusto ko na maging nanay ng anak ko, sabaw sumagot, or tatay ng anak ko na sabaw sumagot, 'di ba? Ah, parang makikita mo yung understanding ng gospel. Matatansya mo na agad. Not directly nagde-date kayo, pero you get to know them. You get to know each other. Maganda yun Ang ganda ngayon kasi pinag-combine na yung not usual na magka-combine na stakes. Example, lagi tayong Novariches Camarin eh. Pero ngayon, last time, Caloocan yung kanyo. Tapos ngayon, ang kakombine namin, Manila Steak. So that's something new. It's opening more pathway for them to meet. Yeah. Tama naman. Really, the church is true, di ba? Through this kind of activities, you never know, di ba? Na makamit kayo. Even if it won't lead sa temple marriage, pero at least you will be able to find relationships that are worth na keeping for eternity. Hindi lang naman tayo panay jowa lang sa simbahan. We also want to build connections, righteous friendship, 'di ba? So maganda na maging same ideals, values natin yung mga tao na ikikip natin for our lifetime and also beyond. You mentioned something about temple kanina na kasi naalala ko ngayon lang na nag-temple ako. Tapos no pagka pastor ako sa Vail, kilala ko to. Boom, si Kristan. Sabi ko, ang tangkad nito, parang kilala ko to. Yun. Parang since when ka nag-start na mag-serve sa temple? Since 2016, nag-serve ako sa temple. Big part niyan si Brother Baligod. Aaron Baligod. Kilala mo? Si Aaron. Ano yan eh, ka-schoolmate ko siya eh. Tapos, syempre, bilang mga return missionary, sometimes yung mga subjects namin, hindi naman siya buong araw. So, may isang araw na free. So, yung day na yon, doon kami nag-work. Doon kami nagvo-volunteer. Hanggang ngayon, nagvo-volunteer pa din si Brother Aaron. Ako planning to volunteer kasi nasa Laguna na kami. Malapit kayo sa Lilipat ano, kami. Alabang. Lilipat ko yung assignment ko sa Paalabang. Oo. Nice. Kailangan ko lang magpa-interview ulit saka magpaka-worthy ulit. Char lang. Hindi pa ba? Hindi pa ba worthy? Ayan. Kasi ang ganda lang na parang you've surrounded yourself with many things na you will really feel yung spirit. Like you volunteer sa temple, you're actively participating sa FSY, sa institute. You also mentioned na naging madalas mong nakikita sa activity sa MIRC si wife mo, si Abby. Let's talk more about doon sa how did those activities, those connections led you to really deciding na magpakasal with her. Mag-move forward or i-date her. Consider Kasi, her. Yeah, not just consider, pero yung move forward talaga na, I think like this is it. I already received an answer from my Okay. Heavenly Father. Parang ganon. Kasi maraming ganyan eh. Maraming cases na ganyan yan na
nagbabasa ng scriptures, actively nagpa-partake ng sacrament, ganito, ganyan. Pero minsan, hindi nila alam na kung kailan yung magiging answer sa kanila when they're praying for something or for someone. Like, how was it for you? How did those activities, those influences became part of your like yung talagang um decision mo to go on to the another, like to the next level with her? Okay, sige. Kasi Valentine's Day tayo eh. Kasi Valentine's Day tayo. So, what I mean consider asking her out. Not considering kasi marami ako, walang ganon And ha. also, you also mentioned na nag-start kayo as friendship. Like, can you elaborate like more on that? Ganito kasi ang sister. Na joke. So, kasi, para sa akin, kasi usually brethren yung nag-ask eh. Who we ask is someone na na-meet namin. Hindi naman kami pwede mag-meet na, okay, online, maganda yung profile picture, add, tapos pwede po ba, hindi ganon. That's too weird even for our generation Yeah. noon, lalo na noon siguro. Pero, there should be something in common to open the door muna, to open the possibility. Parang filtering out ba? First, you know all your acquaintances, all ng mga nakakasaluma. Tapos you'll have friends. Tapos you'll ask some of them out. Minsan gala or labas. Yung nagturo ako sa institute, ang sabi ko sa kanila kasi usually kasi sa atin dito sa Pilipinas, pag lumabas kayo, ala Ayun sila na. Oo. Ala hindi Ay. ganon. Hindi po ganon. So first and second date, usually kahit wala pang meaning yan eh. Parang, okay, you hang out, you get to know this person more. Ano pang usual date? Hindi naman kailangan candlelight dinner agad. Samahan mo siya mag-grocery. Samahan mo siya mamalengke. Sunduin mo sa bahay. Tapos, offer a ride. Parang ganon. Not necessarily, or mag-snack kayo sa labas. Parang ganon. Not necessarily mahal agad or engrande agad. Though yung sa amin, setup namin ay pandemic days yun. So, from Novaliches, pumunta ako dito sa work niya sa Laguna. Tapos, nag-date kami. May ano pa yun eh, may nakakayang experience. Dahil nung nag-date kami, nakalimutan ko yung wallet ko. So, siya yung nagbayad ng activity namin, pero no food ako na. Pero, syempre, gagawa natin ng paraan yan. Nung kasal namin, reception namin, yung binayad niya sa activity, binalik ko sa kanya sa kasal. Ito na po yung 320 pesos na nilibre mo sa akin. Ngayon, nakaka-commemorate siya. Parang nakaaga doon siya sa amin. So, syempre, use it something, parang binigay ko doon sa kanya as sukle dahil sa first date namin siya yung nagbayad. Nakalimutan ko yung wallet ko. Hindi ko naman, nasa top box kasi ng motor. Pandemic yun. Ang hirap lumabas. Tapos nasa mall kami. Anyway, ano pa? The question was, paano ko siya na-consider i-date? Patulad ng sabi ko, first and second date, hindi pa naman siya ganun kalalim. Yung connection namin, na parang yung tinatawag nila na love, ay walang ganun pa. Pero as you get to know them more, you get to consider what you want in life, what you want to be in the future. Parang, kasi lahat ng tao, dapat they decide what is negotiable and what is non-negotiable sa kanilang gugustuhin na buhay and partnership. Example, syempre, we consider someone, i-date natin siya. Pero before ka pa mag-date, you present to Heavenly Father, Heavenly Father, these are my non-negotiables. Example ng non-negotiables, dapat active sa church, or dapat magaling magluto, mga ganyan, mga non-negotiables. Magaling magluto kasi hindi ako marunong ganon, or si Abby ang non-negotiables niya. Nakasulat sa journal yun, pinabasa niya sa akin. Magaling magluto, saka nagmamasahe. Kasi lagi daw masakit katawan niya. Yun, check. Pero mga non-negotiables, example,
Nagfo-follow ng word of wisdom. Yan, mga ganyan. Kasi maraming members na even though they actively participate in the church, they still, like, slip in tea and coffee, Mm. 'di ba? So, it's May it's gano'n. yung may mga gano'n, you decide kasi Mm. kasi partner mo yung ide-decide mo, eh. Hindi naman puwedeng buong Relief Society ang magde-decide para sa'yo, eh, or buong buong quorum ng Elders Quorum magde-decide sino magiging partner mo. You decide who you want to be or who you want to pursue. And makakapag-decide ka not by stalking them sa kanilang Facebook profile, pero by going out with them. Chatting Mm. them is a good start, pero going out with them will be better. Kasi siyempre, sino ba naman magpo-post sa social media ng mga bad bad characteristics nila? Always best Yeah. foot forward 'yan, Mm. sa social media or sa mga initial dates. Pero as you go along, meron at meron kayong makikita na non-negotiable. Example, non-negotiable, "Ay si brother palaging late Mhm. na nagsimba, ayoko ng gano'ng partner. Ay si brother, mabaho hininga, okey lang, negotiable ko 'yan, sige lang, kaya kaya kong Bibilhan ko na lang siya ng Listerine, oo, gano'n. kakayanin ko 'yan, sige negotiable ko 'yan." Hindi Tama. mo 'yan malalaman sa social media na nandun lang lahat or siyempre yung best DP, best Yeah. newsfeed yung ano mo. So Mm. yun ang masasabi ko na hindi ko na alam kung nasaan tayong question pero yun, go on dates, go Go on on dates, oo. oo, oo, kung paano ko na-meet yung asawa ko. So, we go on dates and we decide na we want to do it. Hindi yung tipong parang, "Okey dahil magkaibigan na tayo, gawin na natin 'to," parang gano'n. Pero Mm. we actively decide to choose each other ng time na yun. Oo. And also, ang maganda kasi na parang mindset to go on a date is yung parang magiging friends muna kayo talaga. Mm, Kasi like when you go on a date with an idea na, "Ay magiging boyfriend ko na 'to in the next 3 months," parang gano'n. Hindi mo parang ang makikita mo lang talaga sa kanila yung mga magagandang bagay. Parang iro-romanticize mo na yung idea nila mm. and kahit may mga red flags hindi na natin papansinin yun kasi nga sobrang attracted tayo dun sa ka-date natin. Pero if we are mindful na talagang we establish this relationship with friendship first, na talagang makikita mo muna kung ano yung nagpapasaya or ano yung kinaiinis nila. As in talagang alam mo yung pagtropa mo naman kasi nakikita mo sila na ano 'di ba, na parang kung paano sila nafo-frustrate sa mga Oo, bagay-bagay. Alam mo yun, yung parang talagang tropa lang. saka Ayun yung mas saka mas ano, magandang ano, mas magandang foundation ng relationship. tama, makita mo sila sa kanilang natural habitat, hindi yung Yeah, cultured oo. kung saan. For Mm. example, I'm not saying this is bad, I'm not saying you should not do it. Sa mga listeners, hindi naman ibig sabihin hindi niyo 'to gagawin. Pero yung date sa temple, na siguro part of it can be pe pero yung kunyari first date niyo sa temple, walang magiging maglalabas ng kanilang natural sa temple, lahat dun gano'n, Hmm, oo, good lahat dun good feelings lahat. oo, Actually, you're good the feelings second lahat. guest na nagsabi niyan dito sa podcast. Kung ako dadalhin niyo ang inyong mga ka-date, dalhin niyo sila sa mga activities na mapapasigaw sila or mailalabas nila yung kanilang kulit. Example, ano yung mga go on bowling. Hmm. Kasi siyempre sa score niyan makikita niyo yung Kung competitiveness paano ng yung inyong pagiging competitive oo, nila or yung iba chill lang sila, yung iba diyan they might say words na, "Hala, bakit niyo nasabi yun?" Parang gano'n. Yung sa sobrang sobrang in-game tapos, oo, tapos napasigaw, ay hindi pala non-negotiable sa'kin 'yan. Pero sa temple hindi niyo oo, maririnig yun. oo, true. Walang biglang sisigaw dun tapos Oo, magsasabi ng ano dahil yung bad word 'no? oo, dahil kunyari na-feel ng spirit, "Hala, walang gano'n. Tama naman. Oo, pero if it's a date na something competitive that they can really
nailabas yung kanilang sarili. I think it's a good start. But I'm not saying ulit na bad ang temple. It's a good. Kunyari, long distance kayo, dun kayo mag-meet kasi yun ang Tas punta kayo Mega Mall. punta kayo Mega Mall, mga ganon. Oo, gano'n. Oo. Habang sinasabi mo 'yan, naalala ko, although hindi naman kami like super nagde-date nun ni Ivan, like prior sa mission namin. Kasi madalas kami magkasama nun. Tapos siya yung nagturo sa'kin mag-drive ng stick shift. Oh. So, ako ang hindi parang walang konsepto ng dating sa'min nun, parang gusto ko lang talagang mag-aral ng ano, at saka like tropa-tropa lang kami nun. Like no, romantic feelings pa lang nun. Oo. Pero naalala ko lang kasi during that time na kapag, kapag ako mali yung nagagawa ko sa manibela o kaya parang sobrang nagiging mabilis ako, meron siyang parang may tendency siya na parang, "Uy, wag ka muna masyadong mag-ano." Parang I treat is as na medyo aware siya na dapat ganitong pace lang tayo. Pero may mga times din siya na akala ko worse na yon na parang pagpapagalitan niya ako. "Ano ba naman 'to, ang sungit." Pero nung tinry kong isakay yung tatay ko tapos ako yung nag-drive, mas malala yung tatay ko. Sabi ko, "Ay okay pa pala, mas may patience pa pala si Ivan." So parang, ang dating sa'kin nun na parang hindi siya hindi nagagalit pero may urgency siya like to go on a place na parang ano, safe tayo. Like alerto siya dun, and ngayon na nagda-drive siya ng motor, nagda-drive siya ng sasakyan, I always feel safe na kapag siya yung behind the wheel. So, yun yung mga ganong, activities na magpapalabas talaga ng inner self ng mga Oo. ka-date. Like masaya 'no? Like yeah, Saka active siya, makikita mo siya on how they react. Hindi yeah, mo 'yan malalaman in chatting or in social media lang, true. pero getting to know and doing activities like that, that's a good date. That's Mm, a good date in a sense na getting to know nga, date kaya yeah, nga getting to know. mm. Ang hirap din kasi na panay dinner lang, yung Ay, kuwento-kuwento lang. tataba kayo. Una sa lahat tataba kayo, Oo. pangalawa hindi mo alam baka kuwentong pogi at saka kuwentong ganda niya lang 'yan. So Oo. you have to test the theory. Ano pa yung mga magandang date? Iakyat mo ng bundok. Oh, yun! Yun. Yung mga ano pa Iakyat mo ba? ng bundok or Akyat ng bundok. mag-swi mga ganyang activities na Oo. active. Punta kayo yun sabi nga ni Pat, yung parang, one of my guest here na Mm. talagang nagsabi, camping daw. Oo. Dalhin mo sa mga lugar na walang signal, tingnan natin kung paano siya. iPad kid ba siya, kailangan niya ba ng technology all the time, parang gano'n. Kasi it brings out the character of a person. Pero ganda nun, 'di ba? May Yeah. nauuso ngayon, yung Ano? running or jogging ganyan, mga Oo, Strava kids. So, oo. maganda rin yun, parang makikita mo kung ano ugali niya 'pag pawisin na. At saka kung magkaiba kayo ng pace. Kung mabilis siya. Kung halimbawa kung mabilis siya tapos ikaw medyo-medyo lang, Oo. will he be going dun sa pace niya at mauuna siya sa ano niyo, or will he adjust for you? Oo, Gano'n, sasabihin, 'di "Oh, galing, ba? galing mo, ah." Sasabihin. Dapat sabihin natin 'yun sa mga ano, eh, tropa natin, eh. Ay, hindi na Oo pala, nga, wala na pala tayo sa stage na nasa trentahin na pala tayo. trentahin na tayo, eh. Oo nga pala, wala na Baka tayo. mga sumakit-sakit yung mga Oo. kasu-kasuan nila kapag nag-run pa sila. Mga Strava kid. Mga It's active, oo. it's a good activity pero siyempre, it's sa kanila na 'yun. Oo. And then also yun nga, eh, babalik at babalik tayo doon sa ano ang non-negotiable mo, ano yung negotiable mo. Mm. So, even though, um, sa kaibigan mo yung non-negotiable niya ito, hindi naman ibig sabihin na gano'n din yung sa'yo. Tama, So, it tama. really depends sa kung ano yung kaya mong i-tolerate sa hindi mo kayang i-tolerate, 'di ba? Sige, kasi napunta tayo diyan sa usapan na 'yan na dating. Was there anything from your dating stage with Abby na parang, um, "Ay alam ko na
Kaya ano, okey 'tong maging future wife ko. Parang particular scenario na parang sabi ko, "Ay, magandang 'tong quality for my future wife, future mother of my kids." And also, if meron bang, ganon na kayo katagal ni Abby nakasal? Wait lang, tanong ko lang, Abi? Hindi, joke lang. Loko ka ba, kotokan ka niyan. Magtu 2 years na kami, magtu 2 Magtu-2 years, years. So, oo. doon sa 2 years na marriage life ninyo, meron ka bang parang wow na, "Ay hindi ko 'to nakita nung nagde-date kami." Okey, sige. So, let's hahatiin natin, Oo. Una siguro, ano yung wow factor nung dating namin? Ah, nung nagde-date kami, isa sa non-negotiable ko talaga kasi hindi, ang naging wow factor ko ay yung nag-serve siya ng mission. Kasi first date pa lang namin, ang una niya agad, "Uy, Tan, magmi-mission ako, Kasi nasa patriarchal blessing ko yun, parang gano'n. So yung iba siguro na nagde-date on my age, sabi, Mm. magme-mission ka pa, hindi na, ano na, i-ano natin 'to, ituloy na natin Oo. 'to, this is better, ganyan. Pero for me, iba-iba nga, 'di ba? Hindi natin puwede i-compare yung akin yun sa iba. Mm. So for me, isa sa non-negotiable ko, I want my partner to love Heavenly Father Than me. more than she loves me. Oo, mas gusto ko Ah. mas mahal niya ang Diyos kaysa mas mahal niya ako. And I think serving a mission is one indicator na kaya niyang iwan yung partner niya or siya ay assistant manager na nun sa isang well-known company, pero ni-let go niya pa din yun. Tapos, siyempre in the family, the ward, the comfort of the family and the ward, iniwan niya yun to serve the mission. And I think it's a good indicator for me na eto yung partner na gusto ko. Eto yung gusto kong magiging nanay ng mga anak ko. Someone who loves Heavenly Father more na mamahalin niya ako. Mhm. Kasi siyempre naman, gwapo ba tayo? Joke lang. So, gano'n ba tayo kagwapo na For pipiliin, Abby naman oo, 'yan, siyempre. pipiliin niya yung kaysa kay saka para sa'kin nakasulat yun, sa kaniyang patriarchal blessing, and I think it's ano, but it doesn't mean I did not try. Siyempre tao lang tayo, minsan "Uy, ano," parang ganyan, drama-drama pa ako nun, pero kalilimutan na natin yun. Pero it's something na siyempre as a natural man minsan mas aanuhin mo pa din, magta-try ka pa din. Pero deep inside I know na yung gagawin niya ay tama, yung gagawin niya ay yung tama, Mm. na maging choice namin dalawa on our relationship, on the yung sa facing ng relationship namin. And marami siyang family na na-bless, marami siyang family na naturuan. May time na 'pag bumibisita kami sa last area niya, kilala siya ng buong Mm. ward na parang siya lang yung nakapagpa-work sa isang relief society do'n na medyo senior na, pero pinaglalakad niya ng bundok. Kasi sobrang eager niya mag-work ng missionary, and she think this relief society can help the people na tinuturuan niya, Hmm. sharing the faith, gano'n. Magaling si Abby na missionary, 'yun ang masasabi ko. Tapos ano yung wow naman na ngayong married kayo na hindi mo nakita during dating phase? Yung how she cares for the family. Ngayon siguro I'm the primary recipient kasi lagi kaming magkasama, pero Pero yung bukod dun, yung care niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang nanay, tatay, hindi mawawala yun, Pero ngayon I'm a primary recipient na, ganito pala buhay nila mama, papa na na nagke-care si Abby. Ganito pala buhay nila Angel Dalin na parang parang ano, stage ate si Abby, sa kanyang mga Hmm. kapatid nun ay sasamahan sa ganito, bibigyan ng ganyan. So, I think being a direct recipient ng pagiging, very caring and supportive ng asawa ko is a blessing na Heavenly Father knows na kailangan ko.
na Mm. Heavenly Father knows na magbe-benefit ako at maggo-grow kami together through that. And kung hindi siya gano'n ka-supportive, I think hindi ako makakapag-fulfill ng mga callings ko. Kasi Mm. hindi lang siya supportive in terms of caring for the household, pero caring for your callings, caring for how you fulfill your role sa church or sa work. Sobrang caring ni Abby. Mm. Hindi ko siya mapapalit kahit kanino. Oh, nice. Oh, I think ano rin naman si Abby sa'yo, like fortunate din and lucky to have you kasi nakikita mo yung ganyang qualities from her. Ayun. Siguro kung ano yung nakikita ni Abby sa'yo sa kanyang ano na yan, side na yan 'no, minsan nga maimbitahan siya dito para siya Oh. naman char. Pero ngayon, punta na tayo doon sa ating, Grace Mail segment, okay? We're going to read, this letter from Brother B, okay? And then after that, we're going to share yung hearts and footnotes natin to help this brother out. Okay. Dear Sister Q, Happy Valentine's! Tawagin mo na lang akong Brother B. Honestly, medyo mabigat ang loob ko ngayong season. I'm 25, a working professional and an RM. People expect me to be out there pursuing. Pero ang totoo, pagod na ako. Hindi naman sa bitter ako or may failed date issues, pero nakakatamad na kasi yung cycle. Mag-i-initiate ng chat, magtatanong ng kamusta ang mission, lalabas for a date or two, tapos ending, wala rin. Paulit-ulit na small talk. Minsan naisip ko, mas productive pa sigurong mag-OT ako sa work. Or matulog na lang kaysa mag-invest ng oras or emosyon sa taong hindi ko naman alam kung para sa akin ba talaga. Nakafocus lang ako sa career ko ngayon. Pero may part na sa akin na nakokonsensya. Sabi ni Brother Gabriel sa isang episode dito sa podcast na dapat kung anong excited natin nung nagpe-prepare tayo ng mission, dapat ganun din sa dating. Pero paano kung yung social battery mo zero na talaga? Nakaka-drain yung pressure na kailangan laging on para sa potential partner. Paano po ba malalaman na worth it pa ring i-open yung heart mo kahit feeling mo wala ka ng energy para sa getting to know stage? Sincerely, Brother B. Ano kayang pwede nating mai-advise dito kay Brother B? Kay Brother B, ah, I think having that sentiment, it just prove na you are in the right direction. Kasi the adversary will always want you not to pursue. Parang yung thinking na, "Worth it pa ba? Or Mm. mag-date pa ba ako? Puwede naman akong magpayaman na lang, eh, maging Tito of Manila," parang gano'n. So, yung thinking na gano'n, that's what the adversary want you to think. Pero pursuing will always be the right choice because it's part of the covenant path. Hindi we don't live in a perfect world na yung tipong siguro something that I learned in the institute, we don't believe in destiny, na yung tipong may Yeah. soulmate ka na darating na lang, na Mm. 'pag nandiyan na yung perfect someone, ay okay, magiging full yung battery ko, hindi. Pero just like everything else, nauubos ang social battery pero it's called battery for a reason, puwede siyang i-recharge. Puwede kang Yeah. manghingi ng tulong sa Mm. Diyos. Kasi 'di ba sabi sa scripture 'di ba, "I the Lord am bound when you do what I say, but when you do not what I say, you have no promise." And dating is part of the covenant path, and it's part of the process. And because it's part of the covenant path, we can always ask help. We can always ask direction and guidance. Ah, paano ba 'to? Hindi kasi siya yung tipong yes and no, eh, sa Mm. dating. More on, 'pag nagde-date ka dapat you ask the right questions. Hindi siguro brother naman siguro naman in on our age, hindi naman yung tipong tanong mo, "Anong favorite color mo?" Or Yeah, oo. ano, ask the right questions and always know na ang Diyos nagsu-support. And katulad ng sabi ko kanina, if ever hindi nag-work, okey lang 'yan. Kasi
2 agencies ang kailangan mag-work. Hindi puwedeng pinipili mo, pero yung isa hindi ka pinipili. Hindi naman Mm. puwedeng pinipili ka tapos ikaw ayaw mo, pero dahil ayaw mo, pero dahil, "Sige kasal naman 'to, marriage naman 'to," 'wag gano'n. Dapat pareho niyong pipiliin yung isa't isa. Mm. And pareho kayong tao, hindi robot yung isa tapos yung isa ang parang tagabigay lang ng ano. Oo. So, dapat pareho niyong pipiliin sa hirap at ginhawa ay magiging kayo. With the help of our Lord Jesus Christ din siyempre. Kailangan part siya ng marriage. Mm. Actually, nung binabasa ko nung ni Brother B, yung letter ni Brother P, pabalik ako doon sa isang one of my favorite spoken word poetry um about Esophagus, esophagus. Ay hindi, iba yun, iba hindi yun. yon. Hindi yan, hindi yan. Okey, okey, Yan. okey, okey, okey. Eto mga OG to ng spoken word poetry. Yung kay Sarah Kay and Phil Kay na When Love Arrives. So I don't know if nakita mo na siya in passing siguro. Pero sabi kasi doon sa last part nila, love arrives exactly when love is supposed to. And Wow. love leaves exactly when love must. When love arrives, say, welcome, make yourself comfortable. If love leaves, ask her to leave the door open behind her. Turn off the music, listen to the quiet whisper. Thank you. Thank you for stopping by. Like, sobrang ganda kasi na yun na, sa dating scheme natin, hindi naman lahat ng makakadate natin ay mag-work out. Pero, one thing that we can do as disciples or as disciples of Jesus Christ is to be thankful for that kind of friendship, that kind of experience um, na nakikita natin or with other people na minsan siguro yung failed relationship natin, it will lead us na mas ma-love natin yung sarili natin, or sometimes it will also help us understand kung ano talaga yung mas tinitingnan natin na maging partner in marriage talaga. And I think na lahat ng mga naging relationships natin or kahit gaano kaliit or kaunting date pa yan, meron tayong male-learn sa sarili natin na, "Ay, ayoko pala ano, ng nagtu-toothpick sa 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 harap ng kausap." Parang alam mo yung little things na yun na pero yun nga, um, siguro doon kay Brother P na namomroblema na nawawalan na siya ng energy to go out and pursue, um, babalik at babalik tayo doon sa dapat makita natin yung beauty of connecting people. Kasi when we are connected, when we are serving other people nga, 'di ba? Mas nakikita natin yung Savior. And that's the same thing with dating na oo, makikipag-date ka, probably the most yung pinaka-opposite ng ng sarili mo. Pero what do you think would the Savior do if yung Savior yung nandoon? So, like it's supposed to be na dapat grateful ka for the experience and also hopeful ka na after this meron pa din. Na don't close yung doors. Don't close yung doors. You ask yung huling lumabas na i-open lang yun kasi you shouldn't be closing it too soon. Like 25 ka pa lang, marami ka pang makakasalamuha sa buhay mo. And mas Mm. marami pang gusto ang Diyos sa iyo na ipagawa or parang meron pa siyang in store para sa iyo na hindi mo pa lang na nare-realize. Pero one thing that we should be doing is huwag tayong panghinaan ng loob. Kung pagod, matulog, Pahinga. mag-hydrate. Oo. Kasi mahirap na lalo na 'yun sa mga 25, medyo malapit na 'yan sa trentahin age. Probably meron ng back pain 'yan and Masakit na migraine tuhod pa niyan, masakit minsan. na tuhod niyan. Professional pa man din siya, 'di ba Opo. sabi niya. 'Yan. Kaya dapat minsan kailangan din natin paghandaan na ready din tayo, hindi lang yung kung sila yung ready para sa atin.
Oo, saka huwag ka tumigil brother. Okey lang 'yan na rejection is part of the process. If Mm. there will be no rejections, 'di ba, there will always be opposition in all things. You won't experience much joy if you don't know kung ano yung sadness. Yeah. Kaya 'wag po kayo tumigil. Kung nasaan kayong phase ngayon, wala naman siyang deadline, eh, na okey hanggang ano, bawal close na ang temple sa'yo, walang gano'n. So, Mm. continue niyo lang po, 'wag po kayo tumigil and widen your perspective. 'Wag lang sa own stake, 'wag lang sa own ward, 'wag lang sa own institute. Try to visit more. Try to kunyari nag-mission kayo sa Pilipinas, i-chat mo yung dating companion mo or naka-district mo, "Hey, meron ka bang ano diyan, meron ka bang, activity? Sama naman ako sa YSA ko niyo." Mga gano'n. Oo. You'll widen your perspective. Yeah. Malawak po ang church. At merong ano, mutual app, 'Yun, eksakto, 'di puwede 'yun. ba? Oo. Mm. Sa mutual marami akong friends na na Pero hindi mo doon na 'yun. na-try? Hindi ko na-try. Ako din hindi ko na-try, eh. Hindi ko na rin Kasi puwede nga i-try, eh, meron na actually ako, eh. tamad din ako makipag-date nun. Wala wala sa date ko wala sa plan yung date, yung pakikipag-date sa Oo. kusa lang talaga siyang binigay sa'kin ni Heavenly Father kasi talaga alam niya na mapapariwara ako kapag Wa hala, same. hala Hala, same. 'di ba? Hindi, pero, Yun. mutual app is good. Katulad nga ng sabi ko, you can start there, you can widen your perspective, then meet. Then dun Mm. saka kayo mag-meet in person or makapagsalamuha, makipag-date. Yun lang. Actually marami akong friends na nakahanap from there. Mm. And Ba what I mean about nakahanap diyan, they try to widen yung talagang selection nila outside the Philippines. And ngayon marami akong mga friends na pinupuntahan sila dito, 'di ba? Yung iba nakapag-migrate na. So, Hmm, it's something na, will help you na oo. makapag-know ng mga tao. Again, hindi naman natin ibe-base yung faith natin alone sa kahit ano, sa chat, sa mutual, or sa kahit ano. Again, ang faith dapat natin nasa Savior. Tama, eksakto. Yeah. Wala sa kung anong Yeah, platform or anong means exact. kayo nagkaroon ng ano. Ang Diyos ibibigay siya talaga. Ibibigay When yung it's when it's due din, 'di yes, ba? eksakto. And Mm. the right timing, the right person. Alam natin yung Mm. right place, right timing, right person, yun yung kailangan natin ng Kailangan nating guidance. Galing mo talaga tama. Kayna, iba ka talaga. Grabe talaga yung Ikaw mga din, kapatid ikaw, grabe talaga yung mga kapatid ni Klang Klang, ang galing, eh. Uy, ang dami niyo namang kapatid, parang ako lang. Ay, ikaw lang pala. Pero yan, last question ako sa'yo. For single adults listening this Valentine season, what encourage would you give about trusting God's timing while still actively becoming the kind of person ready for an eternal partnership? Ay, ang ganda. May kakabasa lang ako niyan, wait lang i-open ko siya. Sige. This is something na I think naalala ko lang tapos hindi nga ako yung nag-search nito, eh, asawa ko pa nag-search nito, eh. Alam niyo yung sabi ni Elder Uchtdorf na basahin ko na lang. Now just one word for those of our single brethren who follow the deception that they first have to find the perfect woman before they can enter into serious courting and marriage. My beloved brethren, may I remind you, if there were a perfect woman, do you really think she would be that interested in you? In God's plan of happiness, we are not so much looking for someone perfect, but for a person with whom throughout a lifetime, we can join efforts to create a loving, lasting, and more perfect relationship. That is the goal. So, don't find the perfect individual para sa iyo. Pero, you become the person na tingin mo maa-attract yung perfect individual na iniisip mo. Because you attract what you become. Hindi ka naman puwedeng perfect yung hinahanap mo tapos ikaw may problema ka pa regarding sa certain certain bisyo or certain
certain aspect of life. So you work out yourselves and you will attract more people to get to know. Kasi ako din naniniwala ko diyan. You are imperfect, your partner is imperfect, pero you both pursue perfection together. Hindi pwedeng perfect na kayo. Ano kayo, mga anong being? Translated na ba kayo? Hawak-hawak sa sarili kung ano. Ano yan, part na ba kayo ng Oo. Zion Enoch? Oo, gano'n na ba kayo? Hindi pa Ah, hindi pa tayo perfect. We're all imperfect here, pero we should find the perfect imperfect person na we yeah. can pursue perfection together. Mhm. Actually, when it comes to partnership, kasi kami ni Ivan hindi naman kami pareho ng gusto. Kasi yung nakita ko sa partnership namin na eto hindi 'to gospel, pero kapag titingnan mo kasi yung wheel sa zodiac sign, complete opposite kami. Talaga? Oo, like complete opposite kami. Pero what does it say about us? Na meron akong mga things na kaya kong gawin, meron akong mga things na hindi ko kayang gawin na kaya niyang punan. And the same thing na gano'n din ako sa kanya. So, in a way na we complete kung isang bilog 'yan, yung partnership dapat kino-complete kayo sa isa't isa. You would want yung partner mo na magko-complement doon sa meron ka ng ano, gano'n. Parang gano'n, gets ba? Oo, 'Yun, yung dap missing pieces mo, yeah, puzzle, 'yun yung oo. missing pieces. So, gano'n dapat 'yun. Tapos you work together na lang kung ano yung pa yung mga kakulungan niyo sa isa't isa. Kasi kapag maghahanap ka ng complete katulad mo, paano niyo makukumpleto yung Missing parang puzzle. Ang naintindihan ko diyan, parang hindi, kunyari merong individual ka na hinahanap, mm, that someone who can complete you. Pero hindi naman puwede kasi na 'pag nagkilala kayo, yung buhay niya iikot sa'yo na tipong yeah, ikaw yung mm, kinukumpleto niya. yeah, Dapat you also have something na trait yeah, na you work on para matulungan din siya. Bakit ako maa-attract sa tao na hindi ko naman na na parang iikot lang yung buhay ko, "Ano ka, project?" Parang mm, gano'n. So, mm, dapat pareho kayong nagwo-work on together. So, yun yung mm, parang naintindihan ko kay Elder Ocdorf. Not someone na similar you, it might be opposite, pero you complement each mm, other and you have the ability to complement. Pero dahil paano na lang kunyari wala ka, parang ano ka lang, hotdog sa ref tapos, wala kang maiko-compliment. Kaya kailangan i-workout yung sarili para dapat makahanap. ano, wait lang, yung kinain ko kasi kaninang lunch, Hotdog. hindi siya Akala ko hotdog. hotdog. Ginataan siyang gulay tapos merong pritong isda. Mm, Dapat nagko-complement. Like you bring different things to the table. Para maganda din yung marriage kasi kung parehas lang kayong halimbawa, kung parehas lang kayong galunggong yung nilagay niyo sa ano, hindi rin parang ang ano lang ang din ng bland. marriage life Oo, niyo yun, parang ang bland lang din, 'di ba? tama, Sarap eksakto. naman din ng galunggong. Pero siyempre mas maganda kung merong gata na kasama na ano, ulam. Nagpapa-crave ka lang, eh. Hindi, yun kasi yung kinain ko na lunch. Pero anyway, thank you so much, Kristen. Sobrang nag-learn ako ng maraming perspective. Na-learn ako sa perspective mo actually sa dating life mo and your life as an RM and kung paano ka-important talaga na mag-stay active tayo sa activities sa church. For us to lead doon sa mga right people, right choices. Kasi alangan naman na magkakaroon tayo ng right choices when we are surrounding with ourselves with not so right environment. So, um, Siguro ako masasabi ko lang, sige. I'm lucky to have Abby, and I'm lucky na she choose me as I choose her. And I think this Valentine's Day, that's something that we can pray for, to find the person who will also choose us as we choose them, and that Heavenly Father will bless that relationship. Yeah,
Love that. So beautiful. Anyway, we have to end now. Thank you so much, Kristen, again for saying yes to become my Valentine's special guest. Okay. So kayo dyan sa mga listeners, I hope na yung experience ni Kristen being an RM and also yung sa dating niya will help you to get some perspective of what the things you need to start doing now. And this is from someone na who has a happy marriage life now. And 'di ba? Happy Mm. naman 'di ba, Abby? Sobra. Abby, Naka-speaker. Ay, ano siya, Abby, kumaway ka pag nasa danger ka, char. blink twice, blink twice. Ganun. Pero yun, so this wisdom, like this wisdom We're na happy. napakinggan natin sa episode na to is coming from someone who work hard on it. And I think na kung meron kayong gustong ituloy, gustong baguhin, now is the time for you to do it. Thank you everyone for tuning in sa ating um special Valentine's episode. If you think your friends would want to hear this episode or kung meron kayong kaibigan na medyo katulad ni Brother B na napapanghinaan na ng loob, please send this podcast to them and don't forget to subscribe, like, share yung ating episode na ito so that we can reach more people who would be needing this kind of chika. And again, this is your sister Q, hoping that you will stay faithful, stay soft, and stay in grace.